Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa alayhi natawakkal. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Mga minamahal kong mga kapatid sa panampalataya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngayon po ay pang-apat na pag-aaral natin sa level 2 at hanggang ngayon nandito pa tayo sa mga tanda ng ism. Tanda ng ism. Ibig sabihin, kapag nakita niyo itong mga tanda na ito ay tatawagin niyo na ism. Katulad po ng mga naunang mga nakuha natin, yung tanwin. Una po yung tinatawag natin na alif walam, tapos yung tanwin, tapos yung munada, yung pantawag, tapos yung aljar, pumapasok dito yung jar, tapos yung at-tathniya wal jama', yung tinatawag na dalawa at saka maramihan. Ganun din yung isnad, yung fa'il, saka maf'ulun bih. Okay, nakuha po natin yan. Ngayong araw po ang kukunin natin ay yung ito, at-tasghir. 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 Ibig sabihin, yung salita ay pwede mo siyang gawin na tasghir. Magiging maliit siya, yung bagay na yun. Halimbawa, ito ay tinatawag na kitab. Kitab. Kapag kumuha ka ng babasahin, yung maliit lamang siya, magiging kutayb. Kutayb. Hindi kitab yun, kasi maliit yun eh. Magiging kutayb. Okay. Ganon din, ito, malaki. Kalam. Panulat. Pag sinabi mo yung maliit lamang ay kulayb. Kulayb. So yan ay tinatawag na tasghir. Okay? Pangalawa ay yung an-na'at. Ang na'at. Okay? Ang na'at ay yan yung tinatawag natin na katangian. Ibig sabihin, meron siyang katangian. Halimbawa, hada rajulun muslim. Ito ay muslim. Ito ay lalaki na muslim. So, yung lalaki na yun, anong katangian niya? Muslim siya. So, may katangian siya. Dito naman yung idafa. Ang idafa, yung tinatawag na, mayroon siyang tinatawag na kitabun nahu. Kitab an-nahu. Anong kitab yan? Kitab an-nahu. So, meron siyang idafa. Meron siyang kadugtong. Idudugtong mo siya dito at iisang salita lang sila. Kitab an-nahu. Magiging isang salita, magiging isang kahulugan siya. Okay? Pangapat, an-nasabu ilayhi. An-nasabu ilayhi, ayan yung dito, binanggit dito, ay yung min alamat sa Diyos, nasab ilahi, ito yung ikaw ay ipapangalan mo sa iyo. Halimbawa, okay. Halimbawa, sabihin mo na, ana Filipiniyun. Ako ay Filipiniyun. So, Filipiniyun ay yung yun doon, yung tinatawag na, pwede, ikaw ay tinatawag na isang Pilipino. So, sa'yo yung Pilipino. Okay? Katulad ng ibang bigyan na halimbawa dito, na Makki. Kapag ikaw ay tumira sa Makki, ikaw ay sinasabi na Makki. Halimbawa, si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay isang Makki. Siya ay nakatira sa Makkah. Katulad ng, sabihin natin, halimbawa, isang sheikh, na sabihin natin na, isang sheikh, si Sheikh Amanuddin Al-Filipini. Ibig sabihin ng Filipini ay siya ay taga-Pilipinas. So siya ay kasama ito sa an-nasab. Magiging magiging kapangalan mo yung lugar mo para makilala ka. Okay, so unahin natin isa-isa para makakuha tayo, para maintindihan natin ano itong mga pinag-usapan natin dito ngayon. Una, yung at-tasghir. At-tasghir ay pwede mo kapag may bagay na na isang bagay, meron siyang, kapag may mas maliit dito, meron siyang pantawag. At ganun yung tinatawag na at-tasghir. Halimbawa natin, sa tasghir tayo kitabun. So, kitabun ay babasahin. Ngayon, pag sinabi mong maliit na babasahin, kasi dito, ang kitab, libro. Pag sinabi mo na maliit na babasahin, paano mo gagawin yon? Gagawin mo na tasghir. So, magiging kutay ba?
Kutayba, kutaybat. Oh, kitab, kutayb. Tama, kutayb. Kutaybun. Okay? Tapos yung kalam, halimbawa, magiging kulayb. Kulaymun. Okay? Yung lalaki, rajul, rajulun, magiging rujail. Rujailun. Okay? Yung usfur, katulad nung ibn, magiging bunay. Bunay. Okay. So, ang tasghir ay yung magiging paliliitin mo yung bagay. Kalimbawa, ito, kalam, panulat. Kalamun, panulat. Kapag meron kang mas maliit dito, hindi kalam ang tawag doon, kundi kulaym. Ito yung maliit na panulat. Ganun din, kitab, ito kitab, makapal. Pero kapag may maliit na, mas maliit dito, katulad ng sa mga Tagalog, na mga translated, yan ang tawag doon, yung mga 50 pages lang na maliliit lang siya, kutayb ang tawag doon. Kutaybun. Okay. Dito naman, rajulun lalaki. Pero kapag maliit na lalaki, ibig sabihin, mas, ano pa yung edad niya, tsaka mas, siya, ay rujail. Okay. Katulad nito, ibn. Ang ibn ay anak na lalaki. Pero pag sinabi mong bunay, ay para siyang may halong pagmamahal na pagpapaiksi mo siya sa salitang ibn, bunay, maliit na anak ko. So ya bunay. Katulad nung sinabi ni Propeta Nuh alayhi salam sa kanyang anak na ya bunay. So ito palilitin mo yung pangalan na parang may halong pagmamahal dahil tinatawag siya ya bunay. Mahal ko na anak, bunay. Kasi parang ginawa mo siya maliit na anak ko. Siyempre ganun, parang kumbaga sa Tagalog para mo siyang binebebe. Pinapaano mo siya. Kaya yun ay halong paglalambing at pagmamahal. So dito, ya bunay. So ito yung tinatawag na kabilang sa alama o sign na ito ay ism, ay tumatanggap siya ng tasghir. Pag tumatanggap ng tasghir, nagiging maliit siya, pwede mo siyang gawing maliit, ay ito ay tinatawag na ism. So lahat ng ito ay tinatawag na ism. Okay? Kasi kitab, kutayb. Kalamun, kulaym. Rajulun, rujail. Ibnun, bunay. So itong mga salitang ito, lahat ito ay ism. Bakit? Kasi tumatanggap siya ng tasghir. Pwede siya maging maliit. Hindi katulad nung fi'al at saka harf na hindi pwedeng mabago, hindi siya pwedeng maging pumasok sa tinatawag na tasghir. So ito po ay malinaw, katulad na banggit natin, itong sign na ito ay kasama sa sign ng ism na yung kitab, tasghir niya, kutayb, yung kalam, tasghir niya, kulaym, yung rajul, tasghir niya ay rujail, yung ibn ay tasghir niya ay bunay. So malinaw po yan na patungkol sa tinatawag na at-tasghir. Okay, dito tayo naman sa tinatawag na an-na'at. Okay? So, kapag matapos natin ito ngayong araw, inshallah, prepared kayo sa level 2 dahil meron po tayong tinatawag na exam. Kaya mag-prepared po kayo biidhnillah at magkakaroon po tayo ng exam. I-add ko po muna kayo sa group, pagkatapos ay magkakaroon tayo ng exam biidhnillah. Okay, ano po yung exam? Halimbawa, ay ibigay ang halimbawa ng mga tanda ng ism at magbigay kayo ng 2 o 3 halimbawa. So kung nagsulat kayo, kaya kailangan din nagsusulat kayo, yung mga sinusulat natin dito para kasi ang sekreto kasi doon kapag sinusulat mo siya, nagiging ito sa isipan mo. So parang nagiging daan ito para maalala mo siya agad, maintindihan mo siya agad at saka yung
mananatili siya sa isipan ng isang tao. So yung kasama sa mga sign, tanda, ay yung tasghir. Nakuha natin kanina. Dito naman tayo sa an-na'at. Dito naman tayo sa tinatawag na an-na'at. Okay. An-na'at, sabi dito, tumatanggap ng na'at. An-na'at. Okay. هذا علم نافع هذا علم نافع هذا علم نافع اوكي هذا كتاب جيد Okay. Hada ilmun nafi'un. Hada kitabun jayyidun. Okay. Ito, ang bagay na ito ay kaalaman na nafi'. Ibig sabihin, mapupulutan ito ng aral. Ano ito yung nakaalaman? So, ito yung sinasabi natin na mubtada wa khabar. So, itong khabar na ito ay, anong kaalaman na ito? Ang kaalaman na ito ay meron siyang katangian. Anong kaalaman na ito? Anong katangian ng kaalaman na ito? Ito ay nafi'. Ibig sabihin, ito ay itong kaalaman na ito ay napupulutan ng aral. Ibig sabihin ay ibang mga term na pwede natin gamitin. Ibig sabihin ay nakapagbigay ng kabutihan sa mga tao. Nafi'. Okay. At tulad nito, hada kitabun. Ito ay, pwede, kung wala ito, sapat na yan. Hada kitabun. Hada, kapag hawak mo, ito, hada kitabun. Hada kitabun. Hada kitabun. Okay, ito ay libro. Ano ang katangian ng libro na ito? Jayyidun. Maganda ang libro na ito. Okay. Hada kitabun. Sapat na yun na salita. Pero, kapag dinagdagan mo ng na'at, ang ibig sabihin kasi ng na'at ay yung katangian ng sinasabi mo. So, hada kitab, ito ay babasahin. Ano itong babasahin na ito? Jayyidun. Jayyidun. Okay. Hada rajulun muslimun. Hada rajulun muslimun. Okay. So dito, hada rajulun. Ito ay lalaki. Ano itong lalaki? Anong katangian ng lalaki na ito? Rajulun muslimun. So ito yung sinasabi mo na pangungusap, ito yung katangian niya. Okay? So ito yung kaalaman. Ano itong kaalaman? Anong katangian ng kaalaman? Ito ay napupulutan ng aral. Okay? Ito ay napupulutan ng aral. Ito ay kitab. Anong kitab na ito? Anong kitab na ito? Yan ay jayyid. Magandang libro yan. Okay. Hada rajulun. Ito ay lalaki. Isang lalaki. Ano itong lalaki na ito? Siya ay muslimun. So itong mga muslimun, jayyidun, nafi'un, yan ay tinatawag na na'at. Yan ay tinatawag na na'at o sifa. Katangian ng sinasabi mo. Katangian ng sinasabi mo. Okay. Nakuha natin yun, no? Hada ilmun nafi'un. Yan ay kaalaman. Anong kaalaman na ito? Mapupulutan ng aral. Hada kitabun jayyid. Ito ay libro. Anong libro na ito? Anong katangian niya? Jayyid. Magandang libro yan. Hada rajulun muslim. Ito ay lalaki. Anong lalaki na ito? Siya ay isang Muslim. Okay. So, malinaw po yung ibig sabihin ng na'at. Ang na'at ay katangian. Kapag ang isang salita ay tumatanggap ng na'at, meron siyang katangian, ay tinatawag ito na ism. So, ang katangian niya ito, ito at saka ito, lahat yan ay ism. Okay? Lahat yan ay ism. Itong khabar at saka yung katangian niya, lahat yan ay ism. Lahat yan ay ism. Okay. So, malinaw po yan. Dito naman po tayo sa idafa. Inshallah po ay natuto naman siguro kayo kasi hindi naman tayo gumagamit ng mas mga malalalim na mga salita.
Okay, dito tayo sa idafa. Sa idafa naman tayo, nakalagay dito yung halimbawa niya. Hada kitabun nahu. Okay. Hada. Qara'tu. Qara'tu kitab an-nahu. Okay. Qara'tu kitab an-nahu. Okay. Dito, makikita natin ano yung idafa. Dito tayo sa idafa, ha? Idafa. Ang idafa ay itong salita na ito, kitab, nakita nyo kitab, ay ito ay dumugtong siya sa nahu na naging isang kahulugan ito. Ito ay dalawang salita, dalawang words na pinagdugtong at naging isa yung kahulugan niya. Okay? So, qara'tu, binasa ko, kitab an-nahu. Ang kitab o yung libro na nahu. Okay. So, itong mudafun ilayh. Mudafun ilayh. Yan ang tinatawag na mudafun ilayh. Itong kitab ay umasa sa nahu. Kaya, ang kahulugan ng kitab na ito ay nawala, kundi, ang naging kahulugan niya ay kitab an-nahu. Ito ngayon yung nasa pinaka-main ng kahulugan niya. So, kitab an-nahu. Kitab an-nahu. Okay. Yan ang mudafun ilayhi. So, ang mudafun ilayhi, tulad sinabi natin, kasama sa tanda na ito ay ism, ay tumatanggap siya ng idafa. Ibig sabihin, itong kitab, at saka itong nahu, itong mudafun ilayhi, lahat yan ay ism. Bakit? Kasi ito ay tumanggap siya, ito ay idafa, ito ay dumugtong siya sa nahu. So, ito ay ism. At itong nahu to ay mudafun ilayhi, yung dinugtungan. So, itong dinugtungan na ito ay ism din siya. Kasi tinanggap niya yung mudaf. Yung mudaf. Magbigay tayo ng ibang halimbawa para mas malinaw. Qira'atul kitab. Okay. Mudafun ilayhi. Bigay tayo ng ibang halimbawa. Qara'tu kitab an-nahu. Ano ba to? Sukkan al-Madinah. Sukkan al-Madinah. Okay. Sukkanul Madinah. Sukkanul Madinah. Okay? So dito, mudaf wa mudafun ilayhi. Mudaf wa mudafun ilayhi. Itong sukkan ay yung nakatira. Sa Madina, yung lungsod, yung city. So, sukkanul Madinah, naging isang salita siya, naging isang kahulugan niya. Sila yung mga citizen. Sila yung nakatira sa lugar, sa city. Sukkan al-Madinah. So, ito yung mudafun ilayhi. Mudafun ilayhi. Yan yung isa sa tinatawag na mga halimbawa ng mudaf at saka mudafun ilayhi. O katulad nung kanina na inalimbawa natin dito kanina, katulad ng kitab an-nahu, meron din kitab al-fiqh. Halimbawa, kitab al-fiqh. Al-fiqhi. Kitabul fiqhi. Okay? So, kitabul fiqh. Ito, bigyan na halimbawa dito kasama sa kitabul fiqh. Hindi pala, kitabul fiqh to. Kitabul fiqh. Ang kitab al-fiqh. Pag sinabi mong kitab, libro, pero wala siyang specific na anong libro ito. Pag sinabi mong fiqh lang, hindi mo alam kung anong fiqh yan. Anong fiqh. Pero kapag pinagdugtong mo sila, ito yung mudafun ilayhi.
pinagdugtong mo sila, ang kahulugan niya ay libro na nauukol lamang sa fiqh. Libro na nauukol lamang sa ito. Libro na nauukol lamang sa nahwu. Pag sinabi mong qara'tu kitab, nagbasa ako ng libro, anong libro yun? Wala kang ano doon. Pag sinabi mong qara'tu nahwu, anong nahwu yun? Anong nahwu? Nahwu na salita, nahwu na ano, hindi mo alam. Pero pag pinagdugtong mo ito na kitab an-nahwu, mayroon siyang kahulugan. Libro na nahwu. Okay, katulad nito, kitab al-fiqh. Kitab, babasahin siya na fiqh. Meron siyang, isang salita siya, dalawang salita siya, pero isa yung kahulugan niya, kitab al-fiqh. Okay, katulad nito, sukan. Pag sinabi mong sukan lang, sukan, yung mga nakatira. Sino yan sila? Anong katangian nila? Katulad dito, al-Madina. Anong Madina yan? Pag pinagdugtong mo itong dalawang salita, sukanul Madina. Sukan al-Madina. Magiging sukan al-Madina, yung mga nakatira sa city, sa Madina. Okay, sa city. Yan yung tinatawag na mudafun ilay. Mudafun ilay. Yung mudaf ay yung dumugtong sa isang salita at yung mudafun ilayhi yung dinugtungan. At kapag pinagdugtong mo ang dalawang salita, mayroong isa siyang kahulugan. Yan ang tinatawag na mudafun ilay. Mudafun ilay nakasama sa mga tanda na itong salitang ito ay ism. Itong salitang ito ay ism. Okay. Wapa tayo ng ibang ano. Dito tayo sa an-nasab. An-nasab. Okay, nasab tayo. Okay. Meron tayo tinatawag na kayo, di ba? Meron tayo tinatawag na sunni. Sunni yun. Ako ay isang sunni. So, sunni yun, ito ay nagiging, parang dinudugtong ito sa'yo bilang isang kasapi ka dito. So, pag sinabi mong kasapi ka dito, ang salitang ito, sunni yun, ay ism. An-nasabu ilayhi. An-nasabu ilayhi. Halimbawa, Maranawi. Maranawi yun. Okay, kasi Maranaw. Maranaw kasi ako, kaya ito yung halimbawa ko. So, pwede niyo yung halimbawa yung tribo nyo. Okay? Maranaw, lagi natin, Maranawi yun. Okay. Ana Maranawi. Maranawi yun. Ana Maranawi yun. Kasi ako ay isang Pilipino na Maranao. So, ako ay kumbaga sa yung aking pagkatao ay dinudugtong ko isinasama ko sa isang tribo na ito yung Maranao. So, Maranawi yun. So, dito rin, yung Sunni. Ako ay isang Muslim na Sunni. Sumusunod sa sunna ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kaya Sunni. Yun. Ikaw ngayon ay idinudugtong o isinasama sa isang grupo ng mga Muslim na ito yung sumusunod kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ito yung Sunni. Okay. Ganun din. Na, halimbawa, yung sa natin ngayon, Salafiyun. Ano ibig sabihin ng Salafiyun? Ana Salafiyun. Okay. Okay, ang Salafiyun ay sila yung sumusunod sa mga naunang mga mabubuting tao. Sila yung salafus salih, yung mga sahaba, tabi'in at ba'u tabi'in. Kaya, sinasabi ito, Ana Salafiyun. Ako ay sumusunod sa mga akida ng mga sahaba, tabi'in at ba'u tabi'in. So, ito ay ikaw ngayon ay isinasama sa grupo na ito. Okay, katulad dito, ikaw, halimbawa, Maguindanawiyun. Ikaw ngayon ay tinatawag na isinasama sa isang grupo na kung saan ito yung tribo mo. Katulad nung Tausugiyun. Kung pinaka-general natin ay Filibiniyun. Okay, Filibiniyun. So, ikaw ay ngayon ay sinasama sa isang lugar na yung tinatawag na ikaw ay taga doon na ikaw ay nakatira doon, pinanganak doon, o kaya ikaw ay taga doon, yung mga magulang mo, kaya ikaw ay Pilipino. So, tinatawag yan na Filibini yun.
So ito ay mga salita pag ang nasab ilayhi, ibig sabihin ikaw ay isinasama doon. Kalimbawa si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay Qurashi. Qurashiyun. Si Propeta Muhammad ay Qurashiyun dahil siya ay kabilang sa pamilya ng Quraysh. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kabilang sa pamilya ng Quraysh. Kaya si Muhammad ay isang Qurashi. Ako ay isang Sunni. Ako ay isang Maranawi. Ako ay isang Filipini. Ako ay isang Salafi. So ito yung, pag nakita nyo ito ay sign ng siya, lahat ito ay ism dahil ito ay tumatanggap ng an-nasabu ilayhi. Ibig sabihin, isinasama, ibinibilang ka doon sa grupo na ito. Ibinibilang ka sa grupo na ito, which is tinatawag na nasab. Kaya makikita niyo yung Sunni, Qurashi, Maranawi, Salafi, yan ay tinatawag na tanda na mga salitang ito ay ism. Mga tanda na ito ang salitang ito ay ism. Okay. So, gaya po na nakuha natin. Ulitin natin. Yung mga nakuha natin patungkol sa mga tanda ng ism. Una ay yung tinatawag natin na at-tanwin. Yung tanwin ay yung mayroong ganito. Doble. Pagkatapos yung alif wal lam, halimbawa yung al-qalam, al-kitab. Pagkatapos yung tinatawag na tumatanggap siya ng tawag, ya Muhammadu, ya, pantawag. So yung Muhammad doon ay ism, kaya tumatanggap siya ng pantawag. Ganun din yung al-jar. Halimbawa, dahabtu ilal bayti, ila suqi. So yung suq ay ism dahil tumanggap siya ng jar. Katulad din ng at-tathniya wal jama', yung pwedeng dalawa, pwedeng tatlo. Halimbawa, qalamun, qalamani, aklamun. Okay, so yan ay tinatawag na lahat yan ism dahil tumatanggap ng pwede maging dalawa, pwede maging marami. Meron din yung isnad, yung fa'il, sinabi natin na Muhammadun jalasa alal kursi. Si Muhammad ay jalasa, umupo, siya yung fa'il. Alal kursi, yung ala, yung harful jar, yung kursi, yan yung tinatawag na tumatanggap siya ng al-jar. O yung kursi ay magiging ism din siya dahil tumatanggap siya ng jar. Ganun din yung maf'ulun bi. Darabtu ar-rajula. So, pinalo ko yung lalaki dahil siya ay isang, halimbawa, magnanakaw. So, darabtu, sino yung pinalo ko? Yung magnanakaw. Yung magnanakaw na yon o yung lalaki na yon ay siya yung maf'ulun bi na pangyarihan ng pangyayari. Katulad ng nakuha natin ngayon, yung tasghir, yung kalam, kulaym, kitab, kutayb. Ganun din yung tumatanggap siya ng sifa. Hada qalamun azraqun. Hada qalamun, itong panulat na ito ay azraq, blue. Azraq. Okay? So yung blue na yun katangian niya. Okay? Katulad ng idafa. Katulad binanggit natin kanina na idafa. Kitaban nahu. Kitaban nahu. Ilmun nahu. Kaalaman sa nahu. Okay. Ang pinakahuling nakuha natin ay yung nasab. Itong pinakahuling na nakuha natin, yung an-nasab. So dito ay tapos na tayo sa tinatawag na mga tanda ng ism. Don't worry, sabi nila, dahil marami pa tayong pag-usapan patungkol sa dahil ang level 2, meron pa tayong level 2 next, level 3 next na pag-aaral. So dito po, kukunin natin yung mga tanda ng ism, tanda ng fi'al, saka tanda ng mga harf. Ano itong mga klase nito? Ano sila? Pagkatapos ay kukuha pa tayo ng mga mahalagang bagay para mas lalo kayong matutong tinatawag na makipag-usap sa Arabic at paano kayo makaintindi ng Arabic. So, palagi natin sinasabi, meron tayong mga vocabularies. Sa next na pag-aaral natin, bukas inshallah, mag-focus tayo sa tinatawag na vocabularies at sa sunod na araw, i-prepare natin yung group tapos magsasagawa tayo ng exam. Bit nila, kaya i-review niyo po yung mga napag-aralan natin kasama ng mga vocabularies. Lalabas po yan sa ating exam. Inshallah, sa ngayon wala pa tayong group na create na group dahil marami po akong ginagawa kaya ako po humingi ng pasensya sa inyo. Pero inshallah, ngayong week, meron po kayong exam sa level 2. Kaya, ang natin, yung mga tanda ng ism at saka yung mga halimbawa niya at ganun din
yung tinatawag na mga vocabularies natin, kailangan natin yung mga vocabularies na may sa ulo natin ito. Alam natin isulat, alam natin basahin. Kasi kapag gagawa na tayo ng sentence, kailangan natin ang vocabularies. So sana po, nakapulot tayo ng aral sa araw na ito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.